Kahit for one last time. Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga unang-unang pinakita dito is ito nga si Moira. Yes guys, ready na nga to. Actually excited na nga ito na umalis dito sa Japan para nga syempre hindi na siya mahuli o hindi na siya masundan. Yes guys, ginawa nga niya is tinawagan niya agad itong anak niyang si Zoe at sinabi nga niya na pwede na siyang umalis anytime kasi ready na yung mga papers niya at yung identity niya is bago na, kaya wala nang makakapigil sa kanya at wala nang makakahabol sa kanya. At ito nga si Zoe sinabi na, ma, maganda yan para sa inyo pero hindi ka ba mag-i-stay muna dito o magkita muna tayo kahit for the last time bago ka man umalis, o baka ito na nga yung last na pagkikita natin. At sinabi naman ni Moira na sige, text kita kung saan tayo magkikita o saan tayo mag-meet para nga makapagpaalam ako sa iyo at baka matagalan din tayo na hindi na uli magkita. Yes guys, no, ito nga mamaya explain ko sa inyo kung ano yung mangyari, no, lalo dito kay Moira na katakas pa ba talaga ito o baka mahuli pa ito ni Zoe at ni Doc Lindon. Ngunit dito nga guys, no, pinakita na ito nga no, si Annalyn, no, na pagbalik niya mismo doon sa hotel na pinag-istayan nila, nakasalubong siya agad nung isang Japanese girl na inaabangan sila at sabi pa nga ng Japanese girl, "Are you Zoe Tanyag?" Ngunit sinabi ni Annalyn na, "No, I'm not Zoe Tanyag, I am Dr. Annalyn Santos." Then sabi nung Japanese na, "I'm sorry, I thought you're Zoe Tanyag because there was a call. And that call, it was a lady." At sabi ni Annalyn na, "What is the message?" At yun, explain niya mismo nung Japanese girl na it was a girl and I think maybe it is your mom. Sabi nga ni Annalyn na, "Old lady, I don't know if that is my mom. I think that's not my mom because my mom is right here with me." And then sabi ng Japanese, "Oh, sorry." And sabi nga ni Annalyn na, "Can I just get the number of that lady?" And sinabi din ng Japanese na, "Sure, I will get back to you." At yun nga guys, na napapaisip nga itong si Annalyn na inisip na, sino ba yun? Sino ba yung tumatawag dito nga kay Zoe na isang matandang babae na which is wala naman talaga dapat tatawag sa kanya, lalo na nandito sila sa Japan, wala sila sa Pilipinas. At mukhang na hihinala nga to si Annalyn na baka ito nga ay si Moira kasi matandang babae at wala namang talagang kausap tong si Zoe kahit sa Pilipinas na matandang babae o may edad na babae, kundi ang kanyang nanay. Yes guys, sila nagtataka nga dito si Annalyn na totoo kaya na nag-uusap na tong si Zoe at ang mama niya o baka nagkataon lang yon. Pero nga guys, no, hinintay nga ni Annalyn itong Japanese girl at bumalik din agad. Sabi sa kanya, "Here's the number." Sabi ni Annalyn, "Oh, thank you." At tinignan ni Annalyn yung number at sinave niya. At nagtatry nga siyang tawagan. Iyon, ngunit sabi nga niya na bibigay ko rin tong number na ito kay tatay para sabay nila o si tatay mismo ang tumawag para kung sakali malaman namin kung sino yung may gustong umanap kay Zoe. At bago man umalis si Annalyn, sinabi niya sa Japanese girl na, "Okay, I will try to call or find Zoe Tanyag and I will just give this number to her." At yun nga guys, no, sabi nga ng Japanese girl, "Okay, thank you ma'am." Tapos umalis na. Tapos si Annalyn na yung sinabi niya, no, na bibigay niya din yung number dito kay Zoe at sinasabi nga niya na para makakausap niya. At gayon din, nag-iisip pa rin talaga tong si Annalyn kung sino ba talaga yung o kaninong number ba yun at ano yung gustong sabihin dito kay Zoe, bakit napaka urgent nito at napakahalaga. At yun nga guys, pinakita rin dito na ito ngang si Giselle. Yes guys, talagang naghahanap to ng kumbaga ng butas para malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ni Moira doon sa Japan. Lagi nga niya kinakausap tong si Dax, no, at
pinapaamin kung ano pa yung iba pa niyang nalalaman, kung sino pa yung iba niyang kasabwat na baka sakali may makuha pa silang clue or mapanagot, kasi gusto nila mapanagot lahat no, ng gumawa nun dito nga sa tatay niya na na-kidnap at ito nga na hanggang ngayon tulog pa rin no, sa ICU kasi nakuha mga at hindi pa nila alam kung kailan to magigising, at gusto ko sana nga nila magising din para masabi na ni Don Pepe yung lahat-lahat kung sino ba talaga ang plano at talagang makulong na itong ang si Moira at yung iba pang mga kasama. And yes guys, tinawagan nga ni Giselle mismo itong si Doc Carlos at sinabi niya, heard na pumunta ka doon sa kliyente namin o doon sa dito kay Dax, anong ginagawa mo doon? Ngunit sinabi nga, wala lang, kinausap ko lang naman siya kasi nagtatanong nga din ako patungkol nga doon kung siya ba talaga ang pumasok dito sa bahay namin, at alam mo naman na gusto kong makita talaga kung sino talaga yung gumawa nun, na naging dahilan kung bakit itong si Lynette is natutrauma itong asawa ko, bakit hindi ba pwede yon. And then nung narinig ni Giselle yung explanation dito ni Doc Carlos, di na siya naginala at sinabi nga niya na umuha nga ng bigating attorney ito ngang si Dax, na kung saan kapag nangyari yon is pwedeng mawala sa kanila sa possession nila itong si Dax at pwede pang makalaya. Pero ang tanong nga mismo ni Giselle, paano nakakuha ng attorney o maging bigating attorney pa itong si Dax? So ibig sabihin meron talaga papan sa kanya o tumutulong sa kanya para labanan ng kaso, na actually medyo mahirap na labanan yun kasi talagang umamin siya at talagang sinabi niya na ang mastermind niya ay si Moira at kidnapping pa, walang bail yun. Pero kung ganun kagaling talaga yung attorney na sinasabi nga neto ni Giselle is maaaring makawala at kapag nawala nga daw ito o makawala ito, sigurado mahirapan sila na mapanagot ito kasi makakatakas baka magtakugo pa ito at baka makipagkita pa, makipag-join force pa kay Moira. Kaya nga inaalam nila lahat ang possibilities kung sino pa ba ibang mga kasabwat, at ito nga si Moira din, ano bang ginagawa niya talaga sa Japan? Plano niya ba talaga pumunta doon o plano niya lang na magpakita doon, magtago, tapos nilipat din siya sa ibang lugar? Pero yun nga guys, na talagang sinabi ni Doc Benitez, saya mo, gagawa din ako ng paraan para mapigilan yung Dax na yan. Pero sa totoo lang, no, alam naman ni Carlos mismo na si Moira may pakananon at gagawa ng paraan yun para makawala at makaganti rin. At yun nga guys, dito pinakita rin na si Moira dito sa Japan. Yes guys, excited na nga ito. Actually, gusto na nga niyang umalis doon sa Japan. At gusto nga niya sana is makasama itong anak niya na si Zoe. Pero sinabi mismo din ni Zoe na mahirap yan, baka mahuli pa tayo. Sapagkat itong si Moira is may new identity na. Gusto nga niya rin sana isama yung anak niya, pero wala mahirap yun. Di yun possible. Kung sakali man is baka lalo talaga silang mahuli. At pag hinalaan din si Zoe, nakasabwat nito ni Moira at tumawag nga ito. At sinabi sa kanyang anak na pwede na akong umalis anytime, Zoe. At sinabi naman ni Zoe na ganun ba? Makita mo nga na medyo malungkot tong si Zoe at gusto niya din. Sinabi niya na, ma'am, pwede bang makipagkita ka sa akin for the last time? At yun nga guys, no, itong si Moira is sinisip nga niya na paalis na siya, pero pinagbigyan niya anak na, sabi niya, sige, magkita tayo. Text ko sa'yo kung saan. Yes guys, no, ito nga pagkikita mismo ni Zoe at ni Moira is magandang chance din, opportunity na masunod nga yung sinabi ni Zoe na mahuli ang kanyang nanay, na kasama nga dito si Doc Lindon. Kaya nga siya nandyan guys, no, kasi narinig ni Doc Lindon itong si Zoe na kausap niya, kaya bilang palusot ni Zoe isulihin na lang daw si Moira. Pero yun nga guys, ang tanong dyan is mahuli ba talaga nila, no? Makikita ba nila lalo na ni Doc Lindon itong si Moira, o baka naman is mabaliktad, magawan pa ng paraan ni Moira na makatakas kahit makita siya. Is worst dyan is magawa ng masama ton si Doc Lindon na wag naman sanang mangyari. Kaya nga guys, abangan natin yung full episode niyan, lalo na sa Lunes, no, kung ito bang si Moira is makatakas ng tuluyan, makakalipat na ba siya ng ibang bansa o babalik siya ng Pilipinas. At kung sakasakali man
baka naman mahuli na siya neto ni Doc Lindon. At ito namang si Giselle, ano kayang gagawin niya para hindi makawala itong si Dax at patuloy na managot dun sa kasalanan ginawa niya. At ito namang si RJ at si Lynette, ano kayang magagawa nila para mahuli itong si Moira. Ito namang si Doc Carlos at si Giselle, ano kayang gagawin nila para mapanatili sa kulungan o sa kustodiya ng mga pulis itong ang si Dax. Itong si Eric, tuloy na ba niyang nakuha o nasira itong Apex? And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-support at pag-share nyo lang guys. Ingat palagi, bye bye.